Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alib, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. At sinusubok pa rin hanggang ngayon mga kaibigan ng katatagan nitong Supreme Court, si Associate Justice Marvica Leonen. Ito yung best friend ni Attorney Larry Gadon mga kaibigan. Paano naman kasi kumbaga ipinagarap po siya ng reklamong impeachment dyan ho sa Kamara at isang Edwin Cordevilla. Ito ho yung secretary ho ng Secretary General ng Filipino League of Advocates for Good Governance. Ang tumatay yung complainant mga kaibigan. Kasama ho dyan si Attorney Larry Gadon. Diba, sabi ko nga ho sa inyo, si Attorney Larry Gadon, isa lang ho ipinaglalaban mga kaibigan regarding ho dun sa election protest ni BBM. Pero yung kanilang motion, di ba't ibinasura nga dahil nung huling makausap naman ho namin si BBM at saka itong si Attorney Vic Rodriguez, yung kanyang legal counsel. Ang problema nga ho nila, itong si Supreme Court Associate Justice Marvica Leonen. Kumbaga yung pagiging Liberal Party, yung pagkaka-appointo ni Noypi anong nakarang administrasyon, kumbaga ito nagiging sagabal tungkol ho dun sa election protest ni BBM. Pero sa kampo naman ho ni Vice President Leni Robredo, kumbaga tapos na ang eleksyon at malapit na rin ho yung 2022, ba't hindi na lang ho yan pag-usapan? Diba? May punto nga naman ho dun ang grupo ho ni na Vice President Leni Robredo mga kaibigan. Pero ang depensa ho dyan ng kampo ho ni na Attorney Larry Gadon, hanggat nandyan ho si Marvica Leonen, hindi ho uusad yung kanilang protest ho mga kaibigan. Di ba't ibinasura na nga yan mga kaibigan dahil ho dun sa dun ho sa naghain ho ng reklamo sa tanggapan ho mga kaibigan, sa tanggapan ho ni House Secretary General Mark Mendoza. Kung di ako nagkakamali, nasa ho to Nasa 41 pahinang reklamo yung culpable violation of the Constitution mga kaibigan at saka yung betrayal of public trust. Yun ho yung pinagbabatayan, di ba? Pinagbatayang ground ng impeachment mga kaibigan laban ho kay Justice Leonen. Dahil sinisilip po yung kanyang salin, di ba? Alam mo naman, engineer, kapag ikay pumasok sa politika, nasa gobyerno ka, kailangan i-declare mo yung SALN mo. Diba? Yan ho yung Statement of Asset, Liabilities and Net Worth kung mga kaibigan, ganyan kumbaga delay, yung pagresolba. Doon ho sa mga kanyang kasong hinahawakan mga kaibigan, dahil sa ilalim ho yan ng impeachment rules, kailangan meron hong kongresista na mag-e-endorse. Tama. Nasa Kongreso mga kaibigan, ang buhay
kapag meron ng impeachment. Dahil nung panahon ni Erap Estrada, kumbaga hindi ho niya na-control ho doon ng Kongreso, kaya umusad ho yung impeachment to mga kaibigan, dahil kailangan meron hong kongresista na mag-i-endorse ho doon sa impeachment complaint bago ho ito madala ho doon ho sa Committee on Rules ng Kamara. Kumbaga para maisalang sa unang pagbasa at ire-refer ho yan sa Committee on Justice. Tanong ho dyan nung ilang tagahanga ho ni Attorney Larry Gadon, paano ho may mag-i-endorse na Kongreso mga kaibigan, kung ang nakaupo ho dyan, yung iba ay kapustahan pa ng Liberal Party. Sa madaling salita, hindi ho uusad ho yan kahit na may magsampa ho ng complaint, kagaya ho na isang Edwin Cordevilla, laban ho dito kay Associate Justice Leonen. Para bang yun lang ho pinag-uusapan ho dun eh. Kaya ang taong bayan, naiinip po sila. Teka, Karex, saan ba huwahantong yung isinampang kaso ni na Edwin Cordevilla at ang kanyang legal counsel na si Attorney Larry Gadon, saan ba huwahantong ho yan? Diba dahil ho dun sa Committee on Justice mga kaibigan, kumbaga dyan ho yan diringin eh. Diba yung impeachment complaint na kung saan maghahanap po yan ng testigo at saka ebidensya mga kaibigan itong complaint at respondent para pag-usapan ho yan sa Kongreso. At kapag ka ho napatunayang guilty sa committee mga kaibigan, iaakyat po yan sa plenaryo. Pag-aakyat po niya sa plenaryo, aaprubahan naman ho yan at dadalhin ho yan sa Senado. Natatay yung impeachment court. Ganun ho ang proseso ho niyan. Paano pagka sa Kongreso pa lang ho, ayaw ho nila pag-usapan? Tapos na, di ba? Kumbaga, delaying tactic. Kaya ngayon may mga sinasampan ho ng kaso sa ombudsman ho mga kaibigan. Mamamonitor mo eh. Ilang panahon na bago nag-decision ho sila. Iakit pa ho yan sa Supreme Court. Napakatagal. Ang labanan ho kasi dyan, pahabaan ho yan ng PC eh. At kapag kang kapustahan mo, nasa palasyo ho na Malacanang, minsan mabilis ho yung proseso ho dyan eh. Kagaya ho kay Madam GMA Arroyo, di ba? Pagupo ho ng ating Pangulo. Kumbaga, simbilis ho ng kidlat, release ho yung ali. Ganun lang ho kadali. Rex Kayanong sa Target On Air. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod na isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.